Kasi sir, yung mapalaya mo lang, mapababa sentensya, panalo na tayo dun eh. Lalo yung akwit at saka sir, yung death penalty na ipanalo natin. Ang success rate ng kaso ng PAO is 81%? Tama ba? Parang last year ho yan. Last year, Mas 2024. mataas ho ngayon. Kasi sir, yung mapalaya mo lang, mapababa sentensya, panalo na tayo dun eh. Lalo yung akwit at saka sir, yung death penalty na ipanalo natin. Nakalaya na po yung dalawang bibitayin nun. At binigyan ko po ng trabaho yung isa. Yung po, tamark lang, no read, no write yun. Si Roberto Lara. Empleyado na po ng PAO ngayon sa Bacolod. Wow, okay. Gwardiya siya dun. Opo. So, anong success rate? Kasi ito Ano- 2024 eh. Ano po itong 2025 per semester, 85.04. Per semester po yan. Nung pong 2024, 83.63%. So, kung ang para sa akin, anything above 80% is already an accomplishment dahil sa laki ng sa dami ng hinahawakan nyo, naintindihan ko rin almost tama po ba? Almost 600,000 cases ang hawak ng PAO Per lawyer po. per lawyer. Hindi, all lawyers po. Nung nakaraang taon po, 847,317 ang kaso Ang namin. kaso na hinawakan Lahat ninyo. daw yun, pati labor, Oo. pati quasi-judicial. Ngayon po, kalahating taon pa lang, 667 na thousand. And then ang success rate, on the average lang kung Ang 800,000 a year, ang success rate is 85%. More or Opo. less Opo. Oo. Tsaka marami po tayo napapalaya ngayon, sir. Dahil naipabalik na po ang good conduct time allowance sa bisa ng kautusan ng Korte Suprema. Pati po yung plea bargaining sa mga drug cases. Nagpetisyon po ang PAO sa Estepona case, naipanalo po ng PAO, kaya po may plea bargaining na sa mga, lalo sa mga petty drug cases lamang, isang hitit o napasama lang sa barkada, nakakalabas na po ang mga kawawa nating dapat lang iparehab. I'll go to yung operations natin. Isang PAO lawyer, ilang kaso ang hawak? Ang isang PAO lawyer po na isang taon, 317 cases. 300, dami Kaya pag natuto po, umaalis na talaga, hindi na mapigil eh. Kasi sabi na, lilipat sila sa ginhawa naman, matagal na kami nagtiis. So araw-araw may kaso siya. Opo, sa isang Halos araw-araw calendar, may kaso 20 to siya. 40 cases po nakaset. Correct, oo. Opo, at saka hindi pwedeng postponement, bawal sa amin yun. Ayaw ko nun. Dahil gusto ko, laging ready. Kaya overtime pa ho sila. At ang PAO may 24/7 hotline. Ayan, Saturday, Sunday, may duty po. May inquest kami hanggang hating gabi. At kahit sino po, kahit taxpayer, pag walang private lawyer, pwede kaming tawagin at napapalabas po. Nakita ko nga dito, all 2,681 PAO lawyers are required to render 24/7 inquest and urgent legal assistance. Opo, So wala talagang tulugan. wala akong tulugan madalas. Hirap pala Lalo na. nung tanimbala nung araw, 5 buwan mo kami walang tulog. Dito, Buti na wala na ho yun. mas madali pala trabaho natin dito si Secretary. Opo, kaya talagang kailangan po ng suporta ng ating mga legislators, ang PAO. Kawawa naman, pag alis ko po, sana may mga magpapatuloy pa rin ng ating advocacy. So that's why nag-submit kayo ng proposal for 985 positions. Tama ba? Opo. Okay. And that's for 2026. Pwede po sa 2026. Nakapasok na ho yan sa budget nyo? Itong Hindi 900? pa ho nakapasok. May sulat po ang DBM kamakailan. Kailangan na naman daw po ng pirma ng Secretary of Justice. Kaya po, minsan nagdemanda nga po kami sa retirement. Kaya lang na kami nabayaran. Dahil nag-object po ang Department of Justice noon. Ewan ko po kung anong gusto ng mga taga-legal nila. Kasi malamang may law sila, hindi pa rin po na-approve hanggang ngayon, yung State Council natin na iwan. And then meron kayong, I think meron kayong for 2026, ang proposal nyo is 500 lawyers, tama? Tama po. So yun ang, para naman mapababa yung workload na 1:300 cases. Opo, talaga kawawa po yung mga PAO, lalo po yung mga PWD na mga PAO. Sa Sagada, yung talagang hirap na hirap, umakyat doon sa opisina, sa court. Talagang kailangan po talaga ng suporta ng PAO. Sana, bago po ako mag-retire sa PAO, matupad na yung legacy ko. Bagaman yung building, sir, tulungan niyo po kaming matapos din sana. Oo nga, yun nga ang gusto kong i-discuss rin. Meron kayong ongoing building ngayon. Tama po. Magkano po ang total project cost ng ongoing? Nung una po, 1 billion lang, tumaas ang presyo, 2019.
May phase 1, natapos si phase 1, may kulang, tinuloy ni phase 2. Ngayon may phase 3 at may phase 4. Dapat daw may phase 5, nawala daw yung budget sa phase 5 dahil nga sa problema sa flood control. Sana po yung pauman lang maituloy po. Matapos natin ma-inaugurate ninyo, sir, itong aming building kasi nagbibintana na. Meron na ding nakapag-bid sa escalator, elevator, meron na pong aircon, finishing na lang po ito. So kung mapopondohan po to next year, matatapos to next year, ma-inaugurate natin, makakalipat na kami. Yung building nyo for 2026, fully funded na yan for this coming new itong Wala coming daw new po, year? sabi ng mga taga-DP, tanggal daw po kasi nga sa flood control problem, nadamay po kami. Pero pwede naman ibalik sa hindi naman flood control yung building eh. Oo nga Pwede. po. Kaya nga sabi ko, makikiusap ako sa inyo na baka lagyan ng pondo, tanungin natin ng DP, nasa kanila po pera, wala po sa PAW. Hindi po sa akin binigay dahil ang gusto po ng mga advisor ko, wag ako tatanggap ng pera sa pagpapatayo. Ipaubaya sa DP lahat. Pero nagtagal po, 2019 pa yan. 2-year project lang dapat. 2019 pa. Opo, 2019 pa po. Ano na ngayon? 2025, di ano na? 7 years? Mag 7 years, sir. Kaya nakakalungkot po. So wala talaga itong building unusable. Wala talaga. Yari na po. Finishing na lang ang kulang. Pero walang taong gumagamit. Wala pa po. Kasi wala pa hindi pa tapos yung pagbibintana. And then nag-umpisa ng construction 2019? Opo. Crap. So magkano na lang to finish? Siguro Video, po, how much? ano na lang kasi. Sayang naman. Kanina, DPWH yung budget to. Kaya yun ang pinag-uusapan namin, yung mga unfinished projects. Yan o, Kasi isa sayang yung PAW building, biktima ng unfinished project nila. Ang kasi, problema daw sa subcontractor, di nababayaran. Sabi naman ng contractor, nabayaran. Hanggang na pinagharap-harap ko na sila. Yung pala, hindi talaga nababayaran. Pero dito sa capital outlay nyo for 2026, maliit lang, 20 million eh. Pambili lang ng computer yata, sir, yan. So walang building to? Aircon. Walang building? Wala po, kasi ang pondo nasa DP. Nakalodge sa DP. Okay. Takot po ako na baka pagdudahan ako ng ating mga kababayan sa paghawak ng pera sa construction. Okay. Kaya pinaubaya ko sa DP lahat. Okay. Opo. So magkano pa ho ang balance to Ay, ito complete? pala, na-islas ngayon to. Para to complete? Na-islas, sir, ngayon tong 380 million. Ngayon 2026. Okay. Pwede po sigurong ipabalik nyo, sir, para mayari na mag-inauguration na tayo. At saka nakadetail ho ibang PAW natin kay Sir Rex sa DSWD. First day niya, nasa akin na ho siya, humina siya ng mga PAW lawyers doon. Thank you. Nagjo-duty ho doon para sa mga BAUSI cases, support. Sa Bausi cases. Opo, kasi correct. kulang na abogado sa DSWD. Correct. Kaya araw-araw may PAW lawyer ho doon sa kanya. So itong 300, pag binigay ho, tapos na yung building. Ang sabi po ng DP, matatapos, ang kulang na lang furnitures, baka bigyan po din tayo ng tulong ng Office of the President sa furnitures. Dahil sabi sa akin ni Presidente Marcos, kapag nayari, wag mo nang problemahin yan. Mayayari yan, malalagyan yan ng gamit. Sayang naman kasi andyan na yung building. I would assume mga 90% na is complete. Malapit to siguro sa Batasang Pambansa, katabi ng COA. Oo, sayang 10 story. Oo. May helipad yung taas para yung presidente, kung magsoso na gusto magpakapiron, pwede yun doon sa tuktok. So lahat ng PAW lawyers doon mag-o-office. Yun pong NCR Director, may Maropa, yung 4A, 4B, buong central office po, lahat pati yung counterpart ng Solgen, yung ating mga special appealed cases lawyer, NCR, pati po yung chief, doon din po. Yung magiging chief na bago na siguro, sir. Pagtutulungan ho namin. Kasi yun ang isang, kanina lang, yung DP, one of the things that moving forward na gagawin, lahat ng mga hindi pa tapos na projects, tapusin na. Kasi sayang eh. Opo. Kagaya nito, gumastos kayo, 1 billion na ba nagastos nyo? Magkano na ba? Almost 2 billion na po yan, alam ko. So 2 billion. So in 2 billion since 2019 hanggang ngayon hindi nagagamit. Tumataas ang presyo ng mga gamit. Sabi ko, ba't di nyo yariin? No. Every month to, minimit ko yung mga taga-DP para tanungin ko ano nangyari. Halos may coordination meeting kasi nga makulit ako eh. Pasabit na lang sa amin, Chief, yung exact details on the building, especially kung magkano yung kulang. Opo. Let's see if we can
baka meron tayong pwede pagkunan para matapos na yon. Malay nyo po, kayo po ang maging presidente, kayo na po ang mag-helipad doon sa tuktok. Homeowners president, pwede. Homeowners. Wish ko po yan. Wish ko lang. Homeowners. Opo. So para matapos na natin next Opo. year. Oo. And then Sasabit- sayang yung pondo. Sabit po namin. Pati na islas kung ano to po. Oo. Yung ano ang ideal number of cases per lawyer po ng Per lawyer, ng PAO? sa private po, yung 10, mahirap na sa isang buwan eh. Tignan nyo naman sa PAO. Kaya 1:300. Oo. Pero kinaya po yan. Kinakaya. Pag Kaya may naman, passion. nakita ko, kinakaya naman talaga. O kasi nung Hirap araw, lang. PAO lawyer lang po ako sa Manila, 1990 to 93. 3 court ko pa nga eh. Buntis pa ako sa panganay ko. Kaya lang, lagi akong dinudugo nun. Sa pagod. Sabi ko, sana magkaroon ng PAO chip na pagiginhawahin yung PAO. Yung pala ako na yung magiging PAO chip. Opo. So I guess yung ideal talaga medyo malayo pa sa gusto natin. Pero next year may 500, 'di ba? Tama. Tama ho, kung mailalagay nyo po yan, Okay. sir. Napakagandang tulong po sa PAO at sa ating maralitang Pilipino. Matutuwa po sila. Nakasama na yan dito sa budget yung additional 500? Hindi pa po. Ay, hindi pa kasama siya? Hindi pa po. Okay. Pinapa-insert po namin sa lower house, hindi po yata na-insert. Si Kong Rupus po ang kausap namin. May sulat kami kay Speaker, kay Kong Rupus, saka sa chairman ng APRO. Pero parang hindi po nasama yung 500 positions. So ang request nyo ho is the building, which is about 380 million. Yung new PAO lawyers, ang base dito is about 1 billion, tama ba? Yung 500 Opo, na... opo. So additional 1 billion for Opo. the 500 PAO lawyers. Hopefully yung 500, I'm sure pwedeng makatulong yan sa pagbaba ng caseload. Opo. Tsaka ma-deter yung pag-alis ng magagaling po. Kasi hindi na masyadong mahihirapan. Tama ba? Chief, sa ngayon, I'm sure you're trying your best na mabigyan serbisyo lahat ng mga kababayan natin. Meron bang mga instances na dahil punong-puno na yung mga PAO lawyers natin, hindi nila tinanggap yung case, tapos dahil sa punong-puno na yung kanilang caseload, meron bang ganyan na mga instances? Bawal po sa amin yun na mag-refuse. Kinakasuhan ko po. Kaya meron kaming administrative cases division doon sa legal po namin. May mga kaso yung iba. Pag tumanggi, ina-admonish ko lang, naawa rin ako. Meron, sir, ang sakamaking problema, psychiatric problem po yung iba na lawyer ko, bumibigay. Kahit may mga doktor kami nag-aalaga sa kanila, bumibigay, anxiety, depression, marami na pong bumigay. Ako na lang hindi bumibigay yata sa dami ng problema ng bayan natin. Opo. Kaya malaking tulong po madagdagan po ang lawyer at magawa yung building natin. Pero may policy kayo na no refuse. Opo, So, basta dapat- qualified po, bawal tumanggi. Kung di mo kaya magpaparelieve ka sa ibang pwedeng Sa iba gumanap. naman, oo. Mm. Oo. Kasi with 1:300 caseload, talagang challenging niya. Araw-araw, parang araw-araw, kung meron kang hearing araw-araw, di parang araw-araw mayroon kang meron Opo, kang stressful hearing. talaga. Lalo yung mga buntis, may anak, talagang mahirap po. And then you said the turnover madalas. Can you, let's say sa isang taon, ilan ang umaalis na mga lawyers? Ang Ilan average lang, po, nasa 400 to 500 ang umaalis. marami rin. Marami po, ka-appoint nga lang, ang dami-dami nung nakaraan, fiscal sa judges. Meron na naman po naka-line up. Nagsasabi naman po sa akin ng mga kinaukulan pagka may alis. Kaya may taking kami ngayong December, sa March, sa May. Lagi kami may taking, pamalit po sa aalis. So out of the 2,600, more or less lang, ang mga 400 a year ang umaalis. 400 to 500 a year. Tapos papalitan nyo lahat to ng... Mga bagong pasa na po papalit doon, tuturuan pa. Kaya kung sana magka-parity, yung mga senior man lang, wag umalis dahil sila po ang professor nila eh. Sila ang magte-train. Opo. Yeah. May mga senior ba? May cases na umaalis rin? Dati po, nagja-judge. Meron din po.
Yung mga district head po ngayon, puro district head na naging piskal, saka naging judges. Mga distrito na. Si Atty. Kuong, palibasa, best friend niya po yung mayor, si mayor natin doon, kapatid nyo. Ay sabi niya, hindi ako alis, mahal ako ni mayor. Naalagaan naman yata Opo. sila doon. Dinagdagan pa nga po ng local subsidy sila. May mga subsidies. Para, kasi ang aming philosophy sa Valenzuela, whether judicial ka, PAO, or other national offices, ang ang binibigyan mo serbisyo, mga taga Valenzuela eh. No? So, yung client sila, 99% taga Valenzuela eh. So, parang kasama na rin namin sa pagbibigay serbisyo. At saka siya lang ho ang mayor sa buong Pilipinas sa sinamahan ako sa jail. First time in the history in my 25 years as PAO chief. Sabi ko, nagulat ako. Sabi ko, sa darating pong konbensyon namin sa May, siya ang aming magiging outstanding mayor of the Philippines. Totoo yun, sinabi ko na sa kanya. At may singer din ho kayo doon na napakagaling. Dadalin daw niya. Other than yung chief, other than yung building, yung 500 na lawyers, are there any more gusto nyong pa-augment para matulungan natin yung PAO lawyers natin? Ako kasi, ang aking pananaw dito, if we help the PAO office, we help our constituents eh. Kasi diretso eh. Yung service na binibigay nyo, diretso sa tao eh. Wala ngang layer to, diretso na kaagad. So, are there anything na pwede naming ma-augment o masuportahan kayo para mas maging efficient yung servisyo ninyo? Yun nung punto ng wellness. Kasi ang judges may wellness, 1 month, 30 days. Yung pong fiscal meron din, kami po wala. Natatakot naman po kung pumirma ng order na bigyan sila ng wellness. Paano kung nag-wellness si Pao, walang hawak ng kaso ng maralitang Pilipino, mumurahin naman ako ng mga kliyente. Bakit wala si Pao? Kaya hanggang wala kaming wellness. Kaya iba nagkakasakit, bumibigay talaga. Ang wellness is a time off ba yun? Or Ano, kasama ano yun na? Profitable leave po yun. Parang, okay. Okay. Dapat i-consume niya. Okay. Parang pag hindi mo na-consume, hindi ka naman babawasan. Hindi mo naman ma-avail next year, ganun. Pwede lang sabayan ng judge sana. Kasi may mga judge hindi nakakapag-wellness. Kaya, depende sa'yo. Is that part of the budget or is that an amendment of the law? Hindi kailangan nun ng budget kasi hindi naman papasok, di ba? So, sweldo. May sweldo talaga siya. Benefit lang po yun. Parang privilege. Gusto ko sana maitulad. Kung madagdagan kami ng 500 items next year, pwede na pong magbigay ng wellness sa kanila. Kasi may papalit sa kanila sa kanilang mga leave. Itong, meron ba tayong mga instances na kailangan i-disiplina yung mga PAO lawyers natin? Meron ba kayong mga na-encounter, let's say, of conflict of interest or mga, let's say, hindi cooperative? May mga ganun ba kayong... Meron tayong administrative cases na isinasampa sa mga lawyer na malabag sa ating operations manual. In a year, ilan ang Ito po, mula po nung ako'y maging PAO chief noong 2001, bata pa tayo pareho nun, sir. 12 pong abogado ang dinismiss ko from service. May drop from the rolls, 4, suspension, 9, fine, 38, reprimand, 50, admonition, 21, advice 4. Bali, 138 sanctions. Talagang ayaw ko po ng corrupt. Gusto ko po honest sila dahil sinusweldohan sila ng gobyerno at may inquest allowance naman silang tinatanggap mula sa gobyerno. Ano yung pinakamalalang violation na... Yung pong nanghingi sila ng pera sa kliyente. Meron ganun? Meron namang uminom, pinabayaran sa kliyente yung kanyang ininom, hiningan pa ng pera yung kliyente. Dinismiss ko po from service. Wala po akong kinakatakutan dahil wala naman akong holin sa kilikili. Kaya takot to sa akin ang mga abogado. Kaya gusto rin po ng ating mahal na JBC na galing sa PAO ang karamihang appointee dahil na-train po silang maging tapat at mapaglingkod. How about yung mga conflict resolution sa barangay, mga lupon, taga-pamayapan? Meron din po tayong barangay legal outreach. Meron ba kayong interaction para hindi na lahat umaakit nagiging kaso? Meron po. At actually, meron po tayong naging sponsor, TV5. Meron po tayong TV reality show, Public Attorney. May Jason po yun.
Bali naturuan ng mga barangay at may barangay legal outreach program din po tayo. At may mediation din po tayo sa bawat taon, umaabot po din ng 100,000 ang mediation natin. Ang ating mediation po ay umabot ng 48,818 noong 2024 at ngayong unang taon pa lang ay 28,258. Hindi na po nakarating ng korte yan. So, PAO level pa lang Apa. institute na kayo ng mediation? Yung mga away barangay po, away pamilya, at dahil po sa bagong direktiba ng Supreme Court na pwedeng maglaban ng PAO sa korte, PAO versus PAO, karamihan po sineset na namin for mediation ng mga kaso. So, para hindi na... Hindi na kami magbangga-banggaan sa isa't isa. Correct, correct. Para hindi na rin humaba. No? Alright. Alright, Chief, yun na lang ang mga tanong ko. And then, just submit to us na lang your request. Lalo na, ngayon ko lang nalaman yung building, to be honest about it. And that's, yun na nga, in line sa mga reformang ginagawa namin. Gusto namin matapos na yung mga unfinished projects. Alright. Baka kayo po ang hulog ng langit sa amin. Pangarap po namin yung building na yan eh. Kasi squatter lang. 2019, di rin yun? Squatter lang ako kami sa LRA compound dito sa Nia Road. 4th floor, 5th floor, ilan kami? 500. Nasaan ang location ng building nyo? Sa Commonwealth po, katabi ng COA, malapit sa Batasan. Kaninong property yon? Binili po natin sa NHA. Ah, Pinondohan okay. po panahon ni Pinoy. Okay, okay. Hindi Opo. lang, but sabi nyo, 2019, nag-umpisa na. Opo, panahon ni President Duterte naman. Ngayon, tinuloy naman ni President BBM. Oo. Padala na lang in details para para matapos. Opo. Once and for matapos na natin yan. Opo, salamat po sa inyo, sir. There being no further questions, the budget of the Public Attorney's Office is now deemed submitted for plenary's consideration, subject to the discussion and submission of documents requested. Maraming salamat po, Chief. Thank you.